Pinatay nila ang aking anak para sa ambisyon, habang duguan ako sa kalsada, nagpapakaligaya sila sa sarili naming kama. Hayaan siyang mamatay. Mas kailangan ko ang yaman. Malamig na wika ng lalaking pinangakuan ko ng walang hanggan. Ngunit ang kanilang halakhak ay binasag ng isang matapang na hakbang mula sa dilim. Tapos na ang pagiging alipin. Babangon ako mula sa abo. Handa na ba silang tikman ang sarili nilang impyerno? Huwag mong iyakan ang isang patak ng dugo na, "Yan, Maricel, pirmahan mo na ang kasunduang ito kung ayaw mong mauwi sa wala ang lahat ng sakripisyo namin para sa pamilyang ito." Ang mga salitang yon ni Doña Aurora ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nagbabagang apoy ng pighati. Sa loob ng silid, na dapat sana ay puno ng halakhak ng isang sanggol, tanging ang mabigat at nakabibinging katahimikan ang namamayani. Nakaupo si Maricel sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang dahan-dahang itinitiklop ang isang maliit na puting damit na may burda ng maliit na ulap sa bandang dibdib. Ito sana ang unang isusuot ng kanyang anak paglabas ng ospital, ngunit ngayon, ang telang iyon ay isa na lamang piping saksi sa isang pangarap na dinurog ng tadhana. Marahan niyang hinaplos ang malambot na tela, dinarama ang bawat hibla nito habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Inilapag ni Doña Aurora ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang huling hatol. "Maricel, listen to me. Wala na ang bata. Hindi na natin maibabalik ang nawala na. Ang kailangan natin ngayon ay protektahan ang pangalan ng mga kinghi at ang posisyon ni Zandro sa kumpanya. Huwag mong hayaang masira ang lahat dahil lang sa isang aksidente." Lumingon si Maricel sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit ang reputasyon pa rin ang inuuna nito kaysa sa buhay ng sarili nitong apo. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nabaon sa ilalim ng malalim na hukay ng kawalang pag-asa. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya. Ang pamilyang ito ang nagligtas sa kanyang ama nung naghihingalo ito sa ospital. At ngayon, ang kaluluwa naman niya ang kinukuha nilang kabayaran. Bumukas ang pinto at pumasok si Zandro. Hindi man lang ito tumingin sa direksyon ng kanyang asawa. Dire-diretso ito sa harap ng salamin upang ayusin ang kanyang mamahaling kurbata. Tila ba ang araw na ito ay isang ordinaryong araw lamang ng negosyo. "Zandro," mahinang tawag ni Maricel. Ang kanyang boses ay isang manipis na hibla ng pag-asa na handa ng maputol. "Did you hear what your mother said?" Gusto nilang manahimik ako tungkol sa nangyari kay Valerie. Tumigil si Zandro sa pag-aayos ng kanyang suot ngunit hindi pa rin lumingon. "Maricel, please, just sign the document. Gagawin naman namin ang lahat para maging komportable ka rito. You don't need to worry about anything else. Isipin mo na lang na para ito sa ikabubuti nating lahat." Ang boses nito ay patag, walang bahid ng emosyon, na tila ba ang pagkamatay ng kanilang anak ay isa lamang maling kalkulasyon sa isang proyekto. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na maliit na medyas. Ang kuko niya ay tila bumaon sa sariling palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng katawan dahil mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. Nanlalabo ang kanyang paningin habang tinititigan ang dokumento sa harap niya. Bawat letra sa papel na yon ay tila mga anay na kumakain sa kanyang dangal bilang isang ina. Kinuha niya ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila isang dambuhalang bato na pilit siyang ibinabaon sa lupa. Nang ilapat niya ang dulo ng ballpen sa papel, narinig niya ang marahang paglapat ng pintuan mula sa labas at ang mahinang tunog ng mga yabag na papaalis. Ngunit bago pa man mawala ang tunog na yon, isang mahina
at mapang-uyam na halakhak ng isang babae ang nagmula sa pasilyo. Isang tunog na puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. Alam ni Maricel, ang halimuyak na yon, ang matamis at masangsang na amoy ng pabango ni Valerie na tila ba ay nanunuot sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Dahan-dahang tumulo ang isang butil ng luha sa ibabaw ng kanyang lagda. Binabasa ang itim na tinta sa papel. Ang kanyang katawan ay tila naging manhid. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Tumingala siya sa kisame, pilit hinahanap ang katarungang tila ipinagkait sa kanya ng langit at lupa. Hanggang kailan niya kayang dalhin ang ganitong uri ng pagkamatay habang siya ay humihinga pa? Nananatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang diwa ay tila naliligaw sa isang madilim na kagubatan ng mga lihim at kasinungalingan. Sa bawat segundo na lumilipas, ang katahimikan sa loob ng silid ay nagiging isang malupit na saksi sa kanyang pagguho. Ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng bubong na ito, kung saan ang bawat dingding ay may tenga at bawat anino ay may itinatagong dumi, meron pa nga ba siyang puwang para sa katotohanan? O sadyang ang kanyang tadhana ay ang maging isang piping alaala sa gitna ng mga taong ang tanging sinasamba ay ang kanilang sariling kapangyarihan? Ang bawat hakbang ni Maricel patungo sa kusina ay tila may nakakabit na mabigat na balabal ng pait at pagsisisi. Sa loob ng malawak at marangyang mansyon, siya ay nananatiling isang estranghero. Isang anino na inaasahang kikilos ng walang imik, magsisilbi ng walang reklamo, at lulunok ng buraot na pagtrato para sa kapayapaan ng pamilya. Ang init mula sa nagbabagang kalan ay humahalik sa kanyang pisngi, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang puso habang inihahanda ang hapunan para sa mga taong pilit na bumubura sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga pinggan sa mahabang mesa. Ang marahang pagtama ng porselana sa makintab na kahoy ay lumikha ng isang matalim na tunog na tila humihiwa sa mabigat na atmosfera ng silid. Sa bawat pag-aayos niya ng kubyertos, naaalala niya ang mga pangarap na binuo niya sa bahay na ito, mga pangarap na ngayon ay kasing labo na ng usok mula sa niluluto niyang sabaw. Bumukas ang malaking pinto ng silid kainan at pumasok si Sandro. Kasunod ang isang babaeng ang presensya ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Si Valerie. Nakasuot ito ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang bawat kumpas ng kanyang katawan ay puno ng kapangahasan. "Oh, Sandro, I really love the scent of your home. It's so welcoming," wika ni Valerie habang ang kanyang mga mata ay nanunuring nakatitig kay Maricel. "Hi, Maricel. I hope we're not too late for dinner. I'm so hungry from our long meeting." Hindi sumagot si Maricel. Piniling ituon ang kanyang pansin sa pagsasali ng tubig sa mga bo. Ang bawat salita ni Valerie ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa kanyang balat. Lumapit si Doña Aurora at agad na sinalubong si Valerie ng isang mainit na yakap. Isang pagtanggap na kailanman ay hindi naranasan ni Maricel sa loob ng maraming taon. "Of course not, Hija. Maupo ka na rito sa tabi ni Sandro. Maricel, ano pang tinitingnan mo diyan? Serve the food now. Don't make our guest wait." Utos ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at kawalan ng pakundangan. Habang kumakain ang tatlo, ang tawanan ni Sandro at Valerie ay tila isang malupit na musika sa pandinig ni Maricel. Siya ay nanatiling nakatayo sa gilid, handang sumunod sa bawat utos, habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na buong giliw na nakikipag-usap sa babaeng naging sanhi ng kanyang pagdurusa. "You know, Sandro, Valerie is such a brilliant partner. Malaking tulong ang mga ideya niya para sa expansion ng kumpanya natin," papuri ni Doña Aurora habang humihigop ng sabaw.
Hindi tulad ng iba na walang alam gawin, kundi ang magmukmok at magdala ng malas sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang muling pagbukas ng sugat ni Maricel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad habang pinipigilan ang sarili na sumabog. Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman niya ang isang marahang dampi sa kanyang siko. Si Yaya Lita. Ang matandang katulong ay may dalang isang baso ng malamig na tubig at isang maliit na basahan. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit at pag-unawa. Ipinahid ni Yaya Lita ang malamig na tela sa kamay ni Maricel na namumula dahil sa init. Isang tahimik na paraan ng pagsasabi na hindi siya nag-iisa. Oops, my bad, biglang wika ni Valerie. Sa isang tila hindi sinasadyang pagkilos, itinumba niya ang kanyang baso ng pulang alak at ang malapot na likido ay dumaloy sa mesa hanggang sa tumulo ito sa suot na damit ni Maricel. I'm so sorry, Maricel. Ang clumsy ko talaga. Pakilinisan naman to, please. It's ruining the table. Lumingon si Zandro kay Maricel. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagtatanggol. Linisin mo na yan, Maricel. Get another bottle of wine from the cellar. Yumukod si Maricel. Ang kanyang puso ay tila isang bulkan na handa ng sumabog, ngunit pilit na pinatatahimik ng yelo ng kawalang pag-asa. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ng alak sa sahig, naiwan ni Zandro at Doña Aurora ang hapagkainan upang magpatuloy ng usapan sa veranda. Kasama si Valerie. Sa gitna ng kanyang paglilinis, napansin ni Maricel ang isang bagay na naiwan sa ibabaw ng upuan ni Valerie. Ang mamahaling telepono nito. Marahan itong umilaw sa gitna ng dilim ng silid kainan. Isang mensahe ang lumabas sa screen. Isang mensaheng tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng kanyang kaisipan. Ang pangalan ng nagpadala ay Zandro. Ang nakasulat, "Don't worry, sweetie. She doesn't know anything about the accident. Mananatiling lihim ang lahat. Focus tayo sa plano." Ang hininga ni Maricel ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang bawat letra sa screen ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado at ang basahang hawak niya ay nahulog sa basang sahig nang hindi niya namamalayan. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya. Niyanig ang bawat pundasyon ng kanyang pagtitiis. Anong uri ng lihim ang itinatago nila tungkol sa aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang anak? Anong plano ang mas mahalaga kaysa sa katarungan ng isang inosenteng sanggol? Habang ang tawanan ni Zandro at Valerie ay umaalingaw-ngaw mula sa veranda, ang katahimikan ni Maricel ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib at nagbabagang galit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tila may apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang itinatago ni Maricel ang folder sa likod ng kanyang likuran. Ang bawat daliri niya ay tila nakabaon sa matigas na karton upang pigilan ang anumang tunog ng pagkalas ng papel. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, ang mga mata ni Doña Aurora ay tila mga nagbabagang uling na naghahanap ng anumang bakas ng pagtataksil. Sa halip na manginig o umiwas, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maricel. Isang buntong hiningang nagdadala ng lahat ng kanyang pagtitiis sa loob ng maraming taon. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at sa isang dahan-dahan at tila banal na pagkilos, kinuha niya ang kulubot na kamay ng kanyang biyenan. Idiniit niya ang likod ng mga daliri ng matanda sa kanyang sariling noo, ang tradisyonal na pagmamano na simbolo ng respeto. Ngunit sa kalooban niya, ang bawat segundo ng paglapat ng kanilang balat ay tila isang hapdi ng kumukulong asupre. "Pasensya na po, Mama." Mahinahong wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagtatago ng malalalim na puyo sa ilalim. "Kumuha lang po ako ng kaunting hangin sa labas.
Masyado pong masikip ang dibdib ko dahil sa mga nangyari. Hindi ko po namalayan na nababasa na pala ako ng ulan. Tila hindi kumbinsido ang matanda. Pumasok ito sa loob ng silid ni Maricel nang walang paalam. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagmamalaki. Nagsimulang maghalughog si Doña Aurora. Binuksan niya ang mga cabinet, itinapon ang mga damit sa sahig, at pilit na hinahanap ang anumang lihim na maaaring itinatago ng kanyang manugang. Maricel stood by the door, watching with a face that showed nothing but submissiveness, while her heart mocked the old woman's desperation. Alam niyang ligtas ang mga dokumento sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa ilalim ng kama, isang sikretong tanging siya lamang ang nakakaalam. Nang walang mahanap, humarap si Doña Aurora kay Maricel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Makinig ka, Maricel. Ang kumpanya ni Sandro ay dumaranas ng matinding krisis dahil sa mga chismis tungkol sa aksidente. We need liquid cash immediately. Ibigay mo sa akin ang passbook ng iyong mga naipon. Since you live here for free, it's only right that you contribute to the family's survival. Huwag kang maging madamot. Utang mo sa amin ang buhay ng ama mo. Isang mapait na ngiti ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Maricel. Ang huling sentimo na itinago niya para sa kanyang kinabukasan ay nais pa nilang nakawin. Ngunit sa kanyang isipan, ang perang iyon ay tila isang maliit na butil lamang ng buhangin kumpara sa disyerto ng kayamanan na naghihintay sa kanya. Lumakad siya patungo sa kanyang maliit na drawer, kinuha ang lumang passbook at iniabot ito sa matanda ng walang pag-aalinlangan. Here it is, Mama. Ito lang po ang lahat ng meron ako. Sana po ay makatulong ito kay Sandro. Wika ni Maricel sa wikang Taglish. Pilit na pinatutunog na siya ay nasasaktan sa pagkawala ng kanyang ipon. Kinuha ni Doña Aurora ang passbook ng may kasakiman, hindi man lang nag-abalang magpasalamat bago mabilis na lumabas ng silid. Nang marinig ni Maricel ang marahang paglapat ng pinto sa kabilang dulo ng hallway, ang kanyang anyo ay biglang nagbago. Ang kanyang balikat ay tumuwid at ang kanyang mga mata ay nagningning sa talas ng isang mga ngaso. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at tinawagan si Simon. Ang bawat ring sa kabilang linya ay tila isang hudyat ng nalalapit na paghuhukom. Kuya Simon, bulong niya sa dilim. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Ginamit na nila ang huling barahan ng utang na loob. Simulan mo na. Gamitin mo ang pondo ng Sun Moon Group. Bilhin mo ang lahat ng mga utang ng kumpanya ni Sandro mula sa mga pribadong lender. I want every single cent of their debt to be under my name. I want to own their breaths, their sleep, and their every move. Sa kabilang linya, naramdaman ni Maricel ang isang maikling sandali ng katahimikan bago sumagot si Simon. Isang sagot na puno ng katapatan at kahandaan. Sa gitna ng malakas na kulog sa labas, ang desisyon ni Maricel ay tila isang matibay na haligi na hindi na kailanman mayayanig. Siya ay hindi na ang biktima. Siya na ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Habang ang buong mansyon ay nagdiriwang sa tulong na ibinigay niya, hindi nila alam na ang bawat pisong ibinigay niya ay isang buto na itatanim para sa kanilang sariling libingan. Dahan-dahan siyang humiga sa kama, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig sa kisame. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo patungo sa araw ng kanyang kaarawan. Ang araw kung saan ang anino ay magiging liwanag at ang alipin ay magiging reyna. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay tila walang dalang init para kay Maricel. Bagkus ay isang malamig na pangitain ng dumarating na unos. Sa loob ng malawak na bulwagan, maririnig ang mahihinang usapan at ang kalansing ng mga mamahaling tasa ng tsaa. Ang taunang pagtitipon ng Gintong Puso Foundation na pinamumunuan ni Doña Aurora. Sa kabila ng marangyang dekorasyon, ramdam ni Maricel ang bawat mapanghusgang tingin ng mga panauhin, mga matang tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang simpleng kasuotan.
Bago magsimula ang pagtitipon, lumingon-lingon si Doña Aurora sa paligid. Nang matiyak na walang nakakakita, mabilis siyang pumasok sa silid ni Maricel. Ang kanyang mga kamay, na pinalamutian ng mga dambuhalang brilyante, ay mabilis na kumuha ng isang mamahaling kwintas mula sa kanyang bulsa. Ang kwintas na dapat ay idodonate para sa kawanggawa. Sa isang mapanlinlang na kilos, isinilid niya ito sa ilalim ng tumpok ng mga nilalabhan ni Maricel na tila ba isang ahas na naghihintay ng tamang oras upang tumuklaw. Paglipas ng isang oras, ang masayang ingay ng mga pufufunan ay biglang napalitan ng isang matinding tensyon. Nawawala ang kwintas na ititinda sana para sa mga bata. Ang tili ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng pekeng takot at pagkabahala. Hindi maari, Aurora. Sino ang kukuha niyan sa loob ng bahay mo? Wika ng isa sa mga panauhin. Ipatwag ang lahat ng katulong, halughugin ang bawat sulok. Utos ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa direksyon ng silid ni Maricel. Ang lahat ay tila isang nakaplano ng dula-dulaan. Nang pumasok ang mga piyunan sa silid ni Maricel, hindi nagtagal ay itinaas ng isa sa kanila ang kumikinang na kwintas mula sa laundry basket. Isang kolektibong pagsinghap ng gulat ang bumalot sa hangin. Sa sandaling iyon, pumasok si Maricel. Dala-dala ang isang tray ng mga kakanin, ngunit ang kanyang mundo ay biglang tumigil nang makita ang kwintas sa kamay ng iba. Maricel, paano mo nagawa ito? Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng pagkukunwaring lungkot, ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata ay nanunuot ang isang malupit na tagumpay. Lumapit ang matanda kay Maricel. Sa isang iglap, isang malakas na pagtamamang palad ni Aurora ang gumuhit sa pisngi ni Maricel na lumikha ng isang matalim na tunog na tila bumasag sa katahimikan ng buong palapag. Magnanakaw. Binigyan kita ng tahanan, binigyan kita ng dangal sa kabila ng pagiging dukha mo, at ito ang igaganti mo sa amin? Sigaw ni Doña Aurora. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Maricel. You're just a low-life scavenger, kaya ka siguro minalas sa anak mo dahil sa makati mong kamay. Ang bawat salita ay tila isang lason na bumaon sa puso ni Maricel. Ang init ng kanyang pisngi ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang kalooban nang banggitin ang kanyang yumaong sanggol. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tray ay nanginginig hanggang sa pumasok si Zandro sa eksena. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Zandro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot. Nang makita ang kwintas at ang mga galit na fiyunan, agad na bumagsak ang kanyang tingin kay Maricel. Hindi ng pag-aalala, kundi ng labis na kahihiyan. Zandro, look what your wife did. She stole the donation jewelry. Sinisira niya ang reputasyon ng pamilya natin sa harap ng mga kaibigan ko. Sumbong ni Aurora habang nagpapanggap na hihimatayin. Humakbang si Zandro patungo kay Maricel. Maricel, hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang image ng kumpanya ngayon? We are dealing with Sun Moon Group investors, and you do this? Sa halip na tanungin ang panig ng asawa, tila tinanggap na niya ang hatol. Luhod. Humingi ka ng tawad sa kanila. Ngayon din. Zandro, hindi ko ito kinuha. Pabulong na wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang paos na hiling sa gitna ng unos. I said, kneel. Ang pagalit na utos ni Zandro ay tila isang dagundong na pilit na ibinabaon ng kanyang asawa sa kahihiyan. Dahan-dahan, na tila bawat kasukasuan niya ay may nakakabit na dambuhalang timbang, lumuhod si Maricel sa malamig at matigas na tiles ng sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tila humalik sa kamatayan habang pinagmamasdan siya ng mga panauhin na may halong pandidiri at pait. Pinulot niya ang mga piraso ng kwintas na nalaglag sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw habang ang bawat segundo ng kanyang pagkakaluhod
ay tila isang pag-ukit ng isang sumpa sa kanyang kaluluwa. Sa labas ng tarangkahan, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Sa loob nito, nakaupo si Simon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nakatitig siya sa isang maliit na screen na nakakonekta sa isang nakatagong kamera sa loob ng mansyon. Pinagmamasdan niya ang bawat luha ng kanyang kapatid, ang bawat sampal, at ang bawat pagkakataong pinili ni Maricel na manatiling tahimik para sa mas malaking plano. Ang galit ni Simon ay tila isang nagbabagang bakal na handa nang tunawin ang sino mang humarang sa kanyang daraanan. Kaunti na lang, Maricel, bulong ni Simon sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng kamatayan para sa mga taong nasa loob ng bahay na yon. Hayaan mo silang magdiwang sa iyong pagluhod dahil sa oras na tumayo ka, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanila kahit isang piraso ng alikabok. Sa gitna ng kanyang pagluhod, dahan-dahang inangat ni Maricel ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang nakasisindak na katahimikan, ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Kinuha niya ang kanyang telepono sa bulsa nang hindi napapansin ng sinuman at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Simon. Putulin mo na ang lahat ng credit lines nila sa bangko. Ngayon din, I want them to feel how it is to crawl in the dirt. Habang ang lahat ay abala sa pagtutuya sa kanya, isang mahinang tunog ng notification ang sabay-sabay na tumunog sa mga telepono ni Sandro at Doña Aurora. Isang balita na tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang nag-aapoy na tagumpay. Ang bawat tawag na tinatanggihan ng bangko ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Sandro. Sa loob ng kanyang silid-aralan na nababalot ng usok ng sigarilyo at amoy ng mamahaling alak, nakatitig siya sa mga dokumentong punong-puno ng pulang marka ng pagtanggi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipindot ang numero ng kanyang manager. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses na nagsasabing hindi maaring makontak ang numerong iyon. Ang kanyang dating matikas na tindig ay napalitan ng isang anyo ng taong tila unti-unting nilalamon ng kawalang pag-asa. Bumukas ang pinto at pumasok si Valerie. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng katiyakan. Lumapit siya sa likuran ni Sandro at dahan-dahang hinaplos ang mga balikat nito. Ang kanyang ugnayan ay tila isang pampakalma na may halong lason. Babe, don't stress yourself too much. Nakaka-wrinkle yan ng face. Malambing na wika ni Valerie sa wikang Taglish habang idinidikit ang kanyang pisngi sa balikat ng lalaki. I talked to my contacts sa Sunmoon Group. Sabi nila, they are just testing your stability. Kailangan lang nating ipakita na meron tayong solid asset na pwedeng panghawakan. Humarap sa kanya si Sandro. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot. Asset? Valerie, wala na tayong cash flow. Ang lahat ng accounts ko ay naka-freeze. I don't know what happened. It's like a coordinated attack from the shadows. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valerie. That's why we have to be bold, babe. Why don't you use the title of this mansion? Isang malaking asset ang bahay na ito. If you mortgage this, we can get enough funds para ituloy ang project sa South. Once the project starts, mababawi rin natin ang lahat. The mansion? Papayag ba si Mama? Ang pag-aalinlangan sa tinig ni Sandro ay tila isang manipis na sinulid. Si Doña Aurora, of course she will understand. Para naman ito sa legacy niyo, di ba? Trust me, babe. I will handle the Secretary of Sunmoon. Gagawin natin itong secret mortgage para hindi makaapekto sa image mo. Sa gitna ng kanilang usapan, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Maricel. Dala-dala ang isang tray ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay tila isang blankong papel. Walang bakas ng emosyon habang inilalapag ang mga tasa sa gitna ng mesa. Nakita niya ang panulat na hawak ni Sandro at ang mga papel ng pagsasangla ng mansyon.
Sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, naramdaman ni Maricel ang isang tahimik na kagalakan, ang kagalakan ng isang mangangaso na nakikitang kusang lumalakad ang biktima patungo sa bitag. Eto na po ang tiyanyo, mahinahong wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Hindi siya pinansin ng dalawa. Sa harap mismo ni Maricel, dinala ni Sandro ang panulat sa papel at nilagdaan ang kanyang kapalaran. Ang bawat linyang iginuhit ng tinta sa puting papel ay tila isang huling hininga ng kapangyarihan ng pamilya Kinghi. Pagkatapos lumagda, tumayo si Maricel at lumabas ng silid. Bit-bit ang walang lamang tray, ngunit ang kanyang diwa ay tila lumilipad na patungo sa tagumpay. Pagbaba niya sa kusina, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Simon ang bumungad sa kanya. Kalakip ang isang larawan ng dokumentong nilagdaan pa lamang ni Sandro sa itaas. Ang kumpanyang pinagsanglaan ni Sandro ay isa lamang sa mga sangay ng Sun Moon Group na lihim na binili ni Maricel. Hawak ko na ang titulo ng bahay, kuya. Bulong ni Maricel. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na matagal nang naikubli. Wala na silang matutuluyan sa oras na matapos ang lahat ng ito. Kinagabihan, sa hapagkainan, ang kapaligiran ay tila mas lalong naging mabigat. Si Doña Aurora ay abala sa pagpaplano ng mga bagong kaganapan, habang si Valerie ay tila mas lalong nagiging bida sa paningin ng matanda. Ngunit sa gitna ng pagkain, biglang binitawan ni Valerie ang kanyang kutsara. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang tiyan. Isang matinding pagbaligtad ng sikmura ang tila gumapi sa kanya. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa banyo. Ang tunog ng kanyang nagmamadaling mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Sinundan siya ni Sandro ng may pag-aalala, habang si Doña Aurora ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Valerie sa silid kainan. Ang kanyang mga mata ay maningning sa pagitan ng pagod at kagalakan. Humawak siya sa braso ni Sandro at tumingin kay Doña Aurora. Isang tingin na tila ba ay tinitiyak ang kanyang posisyon bilang bagong reyna ng tahanan. Mama, Sandro, wika ni Valerie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan. I think we are having a baby. Buntis ako. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang dambuhalang pader na humarang sa paghinga ni Maricel. Ang baso na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. At ang malamig na tubig ay tumalsik sa sahig, na lumikha ng isang basang mantsa na tila isang simbolo ng panibagong biro ng tadhana. Sa gitna ng saya ni Sandro at Doña Aurora, nanatiling nakatayo si Maricel. Ang kanyang puso ay tila muling pinipiga ng isang malupit na katotohanan. Isang himala, isang tunay na tagapagmana ng pamilya Kinghi ang dinadala mo, Valerie. Sa wakas, mawawala na ang malas sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng kagalakang tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kailaliman ng pagkatao ni Maricel. Habang nakaluhod sa malamig na sahig upang pulutin ang mga basag na piraso ng kristal mula sa nahulog na baso, nararamdaman ni Maricel ang bawat patak ng tubig na tumatagos sa kanyang palad, na tila ba ang bawat patak ay isang luhang hindi niya maipakita. Ang hapdi sa kanyang mga daliri mula sa maliliit na hiwa ng bubog ay walang-wala kumpara sa tila pagdurog sa kanyang puso nang makita ang kamay ni Sandro na dahan-dahang humahaplos sa tiyan ni Valerie. Maricel, tumayo ka na riyan. Masyado nang marumi ang presensya mo rito para sa kalagayan ni Valerie. Malamig na utos ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Tapos na ang pagtitiis namin sa'yo. Ngayong may tunay na anak na si Sandro, wala ka ng puwang sa pamilyang ito. Dahan-dahang tumayo si Maricel. Ang kanyang binti ay nangangatog, ngunit ang kanyang likod ay nananatiling tuwid. Tumingin siya kay Sandro, naghahanap ng kahit katiting na bahid ng pag-aalinlangan
Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin nito at ang isang mukhang puno ng pagkamuhi. Inilapag ni Sandro ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel sa kahoy ay tila isang huling hininga ng kanilang pagsasama. Mag-divorce na tayo, Maricel. I already prepared the papers. Wika ni Sandro. Ang boses nito ay patag at walang alinlangan. Dahil sa ginawa mong pagnanakaw ng alahas ni Mama, sapat na yon para makuha ko ang annulment nang wala kang makukuhang kahit isang singko. If you sign this now, hindi na kami magsasampa ng demanda laban sa'yo. Umalis ka ng maayos at kakalimutan ko ang lahat ng atraso mo. Isang mapait na pait ang gumapang sa lalamunan ni Maricel. Ang atraso na binabanggit ni Sandro ay ang mga kasalanang sila mismo ang lumikha. Tumingin siya kay Valerie na ngayon ay nakasandal sa balikat ni Sandro na may mapang-uyam ng ngiti, tila isang reynang nanalo sa isang madugong labanan. Sa bawat segundo ng pananahimik ni Maricel, ang bigat ng kawalang katarungan ay tila isang dambuhalang pader na nagtatangkang durugin siya. Ngunit sa halip na mabuwal, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kalayaan. Kinuha niya ang panulat na inabot ni Sandro. Sa bawat linyang iginuhit niya sa puting papel, tila ba ay pinuputol niya ang bawat tanikala ng utang na loob na naging bilangguan niya sa loob ng maraming taon. Ang pirma niya ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang selyo ng kanyang paglaya mula sa impyernong ito. Nang matapos, binitiwan niya ang panulat at ang marahang paggulong nito sa mesa ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Tapos na, Sandro, mahinahong wika ni Maricel. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang nakasisindak na katahimikan. Pinapalaya ko na ang sarili ko sa inyo. Huwag niyo na sanang hanapin ang katarungang matagal niyo nang ibinaon. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa hagdanan. Binabaliwala ang tawanan ni na Valerie at Doña Aurora na tila ba ay nagdiriwang sa kanyang pag-alis. Sa bawat hakbang niya paakyat, nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang oras ng kaligayahan. Habang nakatayo sa tuktok ng hagdan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Sandro na masayang tinitingnan ang isang gintong imbitasyon mula sa Sun Moon Group. Ang kanyang mukha ay puno ng ambisyon at kasakiman. Hindi alam ni Sandro na ang imbitasyong yon ay hindi pintuan patungo sa yaman, kundi ang tarangkahan patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Hanggang kailan kaya tatagal ang halakhak ng mga taong ang pundasyon ay binuo mula sa luha at dugo ng iba? At sa oras na malaman nila na ang reynang itinapon nila sa dumi ay siya palang may hawak ng kanilang hininga, kakayanin pa kaya nilang humiling ng kapatawaran? Ang bawat sulok ng silid na naging bilangguan ni Maricel sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang lumiliit. Humihigpit ang hawak sa kanyang hininga habang inihahanda niya ang kanyang pag-alis. Sa ibabaw ng malapad na kama, tanging isang maliit na maleta ang nakabukas. Isang sisidlan na hindi sapat para sa lahat ng kanyang naranasang pait, ngunit sapat para sa bagong simula na kanyang hinahangad. Iniwan niyang nakasabit sa loob ng cabinet ang lahat ng mamahaling damit at alahas na ibinigay ni Sandro, mga bagay na tila ba ay mga palamuting ginamit lamang upang ikubli ang kanyang pagiging alipin. Ang bawat tela at ginto ay tila mga mantsa ng nakaraan na ayaw na niyang bitbitin sa kanyang pagtahak sa labas ng mansyon. Habang maingat niyang itinitiklop ang isang lumang duster na suot niya noong huling masayang kaarawan ng kanyang ama, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Yaya Lita, ang kanyang mga mata ay namumugto at ang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa isang puting panyo. Ang matandang babae na siyang tanging naging sandigan ni Maricel sa mga gabing puno ng luha ay hindi mapigilan ang paghikbi. Lumapit ito at mahigpit na niyakap ang mga balikat ni Maricel. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang piping dalangin na humihingi ng katarungan mula sa langit. Anak, huwag mong kalilimutan na mahal kita. Bulong ni Yaya Lita. Ang kanyang boses
ay tila isang pagaspas ng pakpak ng isang sugatang ibon. Diyos ko, bakit kailangang mangyari ito sa'yo? Napakabuti mong tao para itapon na lamang ng ganito. Dahan-dahang kinuha ni Yaya Lita ang isang itim na supot mula sa kanyang bulsa at idiniit ito sa palad ni Maricel. Ito anak, isang lumang rosaryo na galing pa sa aking probinsya. Isama mo ito sa iyong paglalakbay. Kapag tila hindi mo na kaya ang dilim, hawakan mo ang bawat butil nito at alalahanin mong may nakikinig sa iyong bawat buntong hininga. Naramdaman ni Maricel ang init ng tuyong balat ng matanda at ang bigat ng pananampalatayang ibinibigay nito sa kanya. Isang malalim na emosyon ang gumuhit sa kanyang puso. Isang uri ng pag-ibig na kailanman ay hindi maibibigay ng pera o kapangyarihan. Salamat, Yaya. Hinding-hindi ko ito bibitawan. Mahinahong sagot ni Maricel habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Pangako, babalikan kita. Hindi kita pababayaan sa kamay nila. Ngunit ang sagradong sandali ng pamamaalam ay biglang binasag ng malalakas na hakbang na nagmumula sa pasilyo. Pumasok si Sandro. Ang kanyang mukha ay balot ng pagmamadali at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. Hawak-hawak nito ang isang gintong relo. Tila ba ang bawat segundo ay isang malaking kawalan sa kanyang oras. Ano pa ang ginagawa mo rito? Valerie is starting to feel dizzy again dahil sa stress na idinudulot mo rito sa loob ng bahay. Singal ni Sandro. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pakundangan. Umalis ka na. I don't want to see your face when the interior designers arrive for the new nursery room. It's time for a fresh start for my real family. Hindi sumagot si Maricel. Isinara niya ang kanyang maleta. Ang tunog ng zipper na nagsasara ay tila isang pinal na hatol sa kanilang pagsasama. Ngunit hindi pa nakontento si Sandro. Hinablot niya ang maliit na maleta mula sa kamay ni Maricel at kinaladkad ito patungo sa pintuan ng pasilyo. Sinundan sila ni Yaya Lita na patuloy na nakikiusap, ngunit tila naging bato na ang puso ng lalaki. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kaganapan. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa semento na lumilikha ng isang tila walang katapusang kurtina ng tubig. Ang bawat patak ay tila isang latigo na humahagupit sa malamig na gabi. Nang makarating sila sa malaking pintong bakal ng mansyon, marahas na itinulak ni Sandro ang maleta sa labas. Ang gamit ni Maricel ay bumagsak sa gitna ng baha. Naglikha ng isang malakas na tilamsik ng maduming tubig na dumungkis sa huling piraso ng kanyang natitirang dangal sa bahay na yon. Diyan ka nababagay, Maricel, sa kalsada, sa putikan, kung saan ka naman talaga nanggaling bago ka namin pinulot. Ang huling salita ni Sandro ay tila isang lason na ibinuga sa mukha ng kanyang asawa bago niya marahas na isinara ang malaking pinto. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na tila ba ay isang dambuhalang pintuan ng impyerno na tuluyan ng nagsara sa likuran ni Maricel. Nakatayo siya roon, uotsong sa ilalim ng hagupit ng ulan, at sapat lamang ang liwanag mula sa isang poste ng ilaw upang ipakita ang kanyang nag-iisang figura sa gitna ng madilim na kalsada. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa katotohanang ang taong minahal niya ay siyang mismong nagtulak sa kanya sa kailaliman ng kawalan. Sa gitna ng kalsada, hawak-hawak ang basang maleta at ang rosaryong ibinigay ni Yaya Lita, tumingala si Maricel sa langit. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa ulap ay tila sumasalamin sa nagbabagang galit at paninindigan sa kanyang mga mata. Siya ay mag-isa, basang-basa, at tila talunan sa paningin ng mundo. Ngunit sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, alam niyang ito na ang simula ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat patak ng ulan ay tila malamig na latigo na humahagupit sa bawat pulgada ng katawan ni Maricel.
Ngunit ang ginaw na nanunuot sa kanyang buto ay walang-wala kumpara sa lupit ng mga taong nasa loob ng mansyon. Sa kabilang panig ng matibay na rehas na bakal, nakatayo si Doña Aurora. Ang mukha nito ay balot ng isang mapanuring kagalakan habang dahan-dahang iniikot ang susi upang tiyaking walang anumang puwang ang maiiwan para sa pagbabalik ng kanyang manugang. Ang bawat tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang huling hantungan para sa lahat ng sakripisyong ibinigay ni Maricel sa loob ng maraming taon. Mula sa itaas, sa balkonahe ng kanilang silid na dati ay puno ng mga pangarap, nakatayo sina Zandro at Valerie. Ang liwanag mula sa loob ng kwarto ay nagbibigay ng isang tila banal na anyo sa kanila, isang kabaligtaran sa madilim at maduming kalsada kung saan nakatayo si Maricel. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi ni Valerie na tila bumubuo ng mga salitang puno ng panunuya, habang ang kamay nito ay nakapulupot sa braso ni Zandro. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng buhay, ay nanatiling nakatitig sa kanya nang walang anumang bahid ng pagsisisi, tila ba ang babaeng basang-basa sa ulan ay isang basura lamang na matagumpay nilang naitapon sa labas ng kanilang bakuran. Ngunit sa gitna ng hagupit ng bagyo at ng kadiliman ng gabi, isang matalim na liwanag ang biglang humati. Sa kurtina ng mitang ulan, tatlong marangyang sasakyan na kulay itim ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Maricel. Ang tunog ng mga gulong na dumaan sa malalalim na genyo ay lumikha ng mga marahang tilamsik ng tubig sa paligid. Mula sa gitnang sasakyan, bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may tindig na tila isang dambuhalang kuta na handang harapin ang anumang unos. Si Simon. Dala-dala ang isang malaking itim na payong. Humakbang si Simon patungo sa kanyang kapatid. Ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad at pagtitimpi. Nang makarating siya sa harap ni Maricel, hindi siya nagsalita. Sa halip, hinubad niya ang kanyang makapal na coat at maingat na isinuot ito sa nanginginig na balikat ng kapatid. Ang init mula sa tela at ang amoy ng kanyang kuya ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa hapdi ng kanyang kaluluwa. Tumingala si Simon sa balkonahe at ang talim ng kanyang titig ay sapat na upang mapatigil ang anumang tawa na namumutawi sa mga labi ni Zandro at Valerie. Mula sa rehas, nakita ni Zandro ang eksena. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa pagtataka at gulat nang makita ang mga sasakyang ang bawat isa ay nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng kanyang natitirang assets. Ang pagtataka ay dahan-dahang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na inggit at kaba. Sino ang lalaking ito? At bakit tila ang basura na itinapon niya ay itinuturing na isang kayamanan ng mga taong nasa loob ng mga sasakyang iyon? Tara na Maricel, hinihintay ka na ng iyong tunay na tahanan. Mahinahong wika ni Simon, ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng pag-aalaga at matinding galit para sa mga taong nanakit sa kanyang kapatid. Inakay ni Simon si Maricel patungo sa loob ng sasakyan. Bago siya tuluyang pumasok, lumingon si Maricel sa huling pagkakataon sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matibay na paninindigan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila naging isang banal na paglilinis, tinatanggal ang lahat ng bakas ng pagiging alipin. Pagpasok niya sa loob, ang malambot na upuan at ang marahang paglapat ng pinto ay tila isang formal na pagtanggap sa kanyang bagong mundo. Sa loob ng sasakyan, kinuha ni Simon ang isang maliit na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang basa at maputlang mukha ni Maricel. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagsisisi dahil hinayaan niyang magdusa ang kanyang kapatid ng ganoon katagal. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi nakabibingi, kundi puno ng isang tahimik na pangako ng pagbangon. Kinuha ni Simon ang isang maliit na kahon na balot ng pilus at inilagay ito sa palad ni Maricel. Pinabibigay ni Papa bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko ito sa iyo sa sandaling handa ka na.
Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang kahon. Sa loob nito, kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng sasakyan ang isang konsaw na gawa sa purong Engok Beach, ang simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan sa Sun Moon Group. Ang bawat ukit sa bato ay tila bumubulong ng mga pangalan ng kanyang mga ninuno. Nagpapaalala sa kanya na ang dugo ng isang reyna ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tapos na ang pagtatago, kuya, bulong ni Maricel, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumakapit sa konsaw. Gisingin mo ang lahat ng mga abogado at board members ng Sun Moon. Sabihin mo sa kanila, ang tunay na may-ari ay nagbalik na. Habang ang mga sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa madilim na pasilyo ng mansyon, si Maricel ay hindi na nakatingin sa likuran. Ang kanyang paningin ay nakatuon na sa hinaharap, sa isang daan na punong-puno ng liwanag, katarungan, at isang paniningil na walang sino man ang makakatakas. Sa loob ng mansyon ng mga Kinghi, ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang dulas ng telang seda. Ngunit sa ilalim nito ay ang masangsang na amoy ng desperasyon na pilit ikinukubli ng karangyaan. Nakaharap si Zandro sa isang dambuhalang salamin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang inaayos ang pagkakalapat ng kanyang tuksido na gawa sa pinakaprestihiyosong tela mula sa Europa. Sa bawat haplos niya sa kanyang suot, tila ba ay pilit niyang pinatitibay ang kanyang gumuho ng tiwala sa sarili. Babe, you look so powerful. Siguradong ikaw ang mapapansin ng CEO ng Sun Moon mamaya. Malambing na wika ni Valerie habang lumalapit, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang sa balikat ni Zandro. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang gown na tila ba ay binuo mula sa libu-libong maliliit na kristal. Bawat isa ay sumasalamin sa kanyang nagbabagang ambisyon. We have to make this work, Valerie. Ito na ang huling barahan natin. Kapag nakuha natin ang pirma ng CEO, mababawi natin ang lahat ng nawala. Makakabili tayo ng mas malaking bahay at hinding-hindi na natin kailangan pang isipin ang mga utang na yon. Sagot ni Zandro sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Habang ang dalawa ay abala sa kanilang sariling mundo, si Doña Aurora ay nasa kabilang silid. Kaharap ang kanyang mga kaibigang piyunan na laging nakabuntot sa kanyang kapangyarihan. Nakasuot ang matanda ng isang itim na gown, ngunit ang tunay na bida sa kanyang kasuotan ay ang kwintas na kumikinang sa kanyang leeg. Ang kwintas na ginamit niya upang ipahiya at palayasin si Maricel. Ang bawat bato nito ay tila ba ay humahalakhak sa kawalang katarungang naganap. Oh, Aurora, ang ganda naman yan. At ang balita ko, kayo na ang magiging pangunahing partner ng Sun Moon Group? Tanong ng isang panauhin. Ang boses ay puno ng kaplastikan. Of course, my dear. Ang pamilya Kinghi ay hindi kailanman babagsak. Ngayong wala na ang malas sa loob ng bahay na ito, asahan ninyo ang aming muling pagbangon. At huwag kayong mag-alala. Malapit na nating ipakilala ang tunay na magdadala ng dangal sa ating apelyido. Sagot ni Doña Aurora habang dahan-dahang hinahaplos ang kwintas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at kawalan ng pagsisisi. Samantala, sa kailaliman ng isang marangyang penthouse, sa gitna ng lungsod, ang katahimikan ay tila isang banal na kumot na bumabalot kay Maricel. Nakaupo siya sa harap ng isang malapad na bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na tila maliliit na bituing nahulog sa lupa. Wala na ang simpleng duster at ang anyong lupaipay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ngayon ay tila hinubog mula sa bakal at ginto. Pumasok ang isang pangkat ng mga eksperto sa pagpapaganda. Sa loob ng ilang oras, ang bawat dahan-dahang pagkumpas ng mga brush sa kanyang mukha at ang marahang pag-aayos ng kanyang buhok ay tila isang ritual ng pagbabago. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay, ngayon ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang balikat na tila isang talon ng itim na seda. Ang bawat guhit ng makeup sa kanyang mukha ay hindi upang itago ang kanyang sarili,
kundi upang ipakita ang matalim na talino at lakas na matagal nang naikubli. Nang isuot niya ang kanyang gown, isang madilim na asul na telang tila ba ay kinuha mula sa kailaliman ng karagatan. Ang bawat tahi nito ay sadyang idinisenyo upang ipakita ang kanyang pagiging reyna. Ang bawat hakbang niya patungo sa salamin ay lumilikha ng isang marahang tunog ng telang naglalapat sa sahig. Isang tunog na puno ng dignidad at kapangyarihan. Pumasok si Simon. Ang kanyang anyo ay kasing tikas ng isang general na handa ng sumabak sa digmaan. Lumapit siya kay Maricel at dahan-dahang inabot ang konsaw ng Sun Moon Group, ang huling piraso ng kanyang sandata. Inilagay ni Simon ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ng kapatid. Ang kanyang ugnayan ay tila isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi na siya mag-iisa. Handa ka na ba, Maricel? Ang buong mundo ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Mahinahong wika ni Simon. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Tumingin si Maricel sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang mga mata niya ay hindi na nananabik sa pag-ibig ni Sandro, hindi na humihingi ng awa kay Doña Aurora. Ang mga matang iyon ay puno na ngayon ng isang nakasisindak na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong alam na ang katapusan ng kanyang mga kaaway. Hindi sila naghihintay sa akin, kuya. Naghihintay sila sa kanilang sariling paghuhukom. Malamig na sagot ni Maricel. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng yelo na bumabagsak sa isang kristal na baso. Lumabas silang dalawa patungo sa nakaparadang limusin. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng sasakyan ay tila isang pagbibilang patungo sa pagsabog. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng tanyag na hotel kung saan gaganapin ang gala, ang bawat kamera ng media ay handa na para sa isang malaking balita. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang unang lumabas ay ang sapatos ni Maricel na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Kasunod, ang marahang pag-alon ng kanyang gown. Sa sandaling iyon, ang bawat flash ng kamera ay tila isang libu-libong kidlat na tumatama sa paligid. Binubura ang dilim at inihahanda ang entablado para sa isang muling pagkabuhay na hinding-hindi malilimutan ng sinuman. Sa loob ng malawak na ballroom na nababalutan ng ginto at kristal, ang bawat hininga ng mga panauhin ay tila nakabitin sa hangin. Naghihintay sa pagdating ng pinakamakapangyarihang figura ng gabing iyon. Ang pamilya Kinghi ay nakatayo sa pinaka-estratehikong bahagi ng bulwagan, malapit sa entablado. Si Sandro ay panandaliang humahawak sa kanyang dibdib. Dinarama ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng kaba at pananabik. Sa tabi niya, si Valerie ay abala sa pag-aayos ng kanyang pulang gown. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pagkislap ng mga ilaw, habang si Doña Aurora ay taas noong nakatitig sa bawat piyunan na dumadaan. Tila ba ay kanya na ang buong mundo. Babe, ayan na. The MC is holding the microphone. This is it. Bulong ni Valerie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding ambisyon. Ang bawat ingay sa loob ng silid ay dahan-dahang naglaho nang tumayo ang Master of Ceremonies sa gitna ng entablado. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ng mga tao at ang banayad na tunog ng air conditioning na tila isang mahabang buntong hininga ng gabi. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad at dignidad. It is my greatest honor to introduce the woman who holds the future of the Sun Moon Group, the woman who returned to claim her throne. Please welcome our CEO and the sole heiress, Miss Maricel Kinghi Salvador. Ang pangalang binitawan ng MC ay tila isang dambuhalang kidlat na tumama sa gitna ng pamilya Kinghi. Ang baso ng mamahaling champagne na hawak ni Sandro ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri at ang likido ay tumalsik sa sahig, lumilikha ng isang basang mantsa na tila isang simbolo ng kanyang gumuho ng mundo. Si Doña Aurora
ay napahawak sa kanyang leeg, sa mismong kwintas na ninakaw niya, habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at naging puti pa sa telang nakatakip sa mga mesa. Bumukas ang malalaking pinto sa likod ng entablado. Sa gitna ng naglalakihang mga spotlight, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang marahang tunog ng sapatos sa makintab na sahig. Isang ritmo na puno ng kapangyarihan at katiyakan. Nakasuot ng isang madilim na asul na gown na tila kinuha mula sa kailaliman ng gabi, lumakad si Maricel ng may dignidad na tila isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang kaharian. Ang kanyang buhok ay dumadaloy ng malaya at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talas na tila ba ay nakikita ang bawat kasinungalingan sa loob ng silid. Hindi makapagsalita si Zandro. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, pilit na bumubuo ng isang salitang hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Si Valerie ay tila gustong magtago sa likuran ni Zandro. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagkalito. Habang naglalakad si Maricel patungo sa gitna, dumaan siya sa mismong harapan ng pamilya Kinghe. Hindi siya huminto, hindi siya lumingon. Ang kanyang bango, isang pinaghalong rosas at bakal, ay naiwan sa hangin. Tila isang malamig na paalala ng kanyang presensya. Tanging ang dulo ng kanyang gown ang bahagyang humaplos sa sapatos ni Zandro. Isang ugnayan na tila isang huling pamamaalam. Maricel, sa wakas ay nakawala ang isang paos na tinig mula kay Zandro. Ngunit ang kanyang tinig ay tila isang maliit na bulong sa gitna ng dagundong ng palakpakan ng buong ballroom. Tumayo si Maricel sa harap ng podium. Sa itaas ng lahat, pinagmamasdan ang mga taong dati ay tumapak sa kanyang dangal. Ang kanyang paningin ay huminto kay Doña Aurora, na ngayon ay nanginginig ang buong katawan habang pilit na itinatago ang kwintas sa ilalim ng kanyang palad. Isang maliit, matalim, at misteryosong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Maricel. Good evening, everyone. Ang boses ni Maricel ay malinaw at malamig, tila isang kristal na bumasag sa katahimikan. I am here not just to lead Sun Moon, but to ensure that integrity and justice are served in every partnership we hold. At dahil dyan, nais kong ipahayag sa harap ninyong lahat, ang Sun Moon Group ay formal nang pinuputol ang anumang negosasyon sa kumpanya ni Mr. Zandro Kinghe. We do not partner with people who build their wealth on the suffering of others. Ang bawat salita ay tila isang matalim na talim na humiwa sa natitirang pag-asa ni Zandro. Sa gitna ng kaguluhan ng mga usap-usapan sa paligid, marahas na sumugod si Zandro patungo sa harap, pilit na inaabot ang laylayan ng entablado bago siya mabilis na hinarang at idiniin sa sahig ng mga malalaking gwardiya. Vivoy! Maricel! Usap tayo! Hindi ko alam! Sigaw ni Zandro habang ang kanyang mukha ay nakadikit sa malamig na tam. Ang bawat salita niya ay puno ng kahihiyan at desperasyon. Ngunit bago pa man matapos ang eksenang yon, ang dambuhalang screen sa likuran ni Maricel ay biglang umilaw. Ang kulay ng screen ay nagbago at isang video ang nagsimulang mag-play. Ang buong ballroom ay biglang naging kasing tahimik ng isang libingan nang marinig ang isang pamilyar na boses na nagmumula sa mga speaker. Isang boses na puno ng pagmamalaki at kawalan ng puso. Pinag-uusapan ang tungkol sa isang aksidente na hindi dapat malaman ng sinuman. Ang boses na nagmumula sa mga dambuhalang speaker ng ballroom ay tila isang hatol mula sa langit na bumabasag sa bawat kasinungalingang itinayo ng pamilya Kinghe. Ang bawat salita ni Valerie sa video, malamig, mapang-uyam at punong-puno ng puot, ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila mga talim na humihiwa sa katahimikan. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, wika ng boses ni Valerie sa recording habang naririnig ang malalayo at mahihinang tunog ng sirena sa background. Huwag kang magmadali. Mas maganda kung huli na ang lahat pagdating natin sa ospital. Kailangan nating maturuan ng leksyon ang babaeng yan.
Isang kolektibong pagsinghap ng gulat at pandidiri ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga punan at mga negosyanteng dati ay nakikipagngitian kina Zandro at Valerie ay dahan-dahang umatras, na tila ba ang mga ito ay may dalang nakahahawang salot. Ang mukha ni Valerie ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na bumubuo ng mga salitang hindi lumalabas. Hindi totoo yan, it's a frame-up. Maricel, how dare you edit a video just to ruin us? Tili ni Valerie, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot at desperasyon. Lumingon si Zandro kay Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi dahil sa pagsisisi sa pagkamatay ng kanyang anak, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang ambisyon ay gumuho dahil sa pagkakamali ng kanyang kerida. Sa isang marahas na pagkilos, ang kamay ni Zandro ay lumipad sa hangin at tumama ng malakas sa pisngi ni Valerie, na naglikha ng isang matalim na tunog na tila bumasag sa huling hibla ng kanilang relasyon. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Sigaw ni Zandro, pilit na ibinabaling ang lahat ng sisi kay Valerie upang isalba ang kanyang sarili sa harap ng mga tao. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may plano ng lahat. Pinanood ni Maricel ang eksenang yon mula sa entablado na may malamig na paningin. Ang bawat sigaw at paninisi ng dalawa ay tila isang matamis na musika ng katarungan para sa kanyang sugatang puso. Lumapit siya sa dulo ng stage. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng isang reynang nagbababa ng huling hatol. Huwag ka nang magmalinis, Zandro. Mahinahong wika ni Maricel. Ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo. Alam nating dalawa na pinanood mo lang din ang lahat. Ngunit may isa pa akong gustong ipaalam sa lahat, lalo na sa'yo, Mama Aurora. Muling nagbago ang screen sa likuran ni Maricel. Sa pagkakataong ito, isang medical report ang lumitaw. Isang dokumentong mula sa isang prestihiyosong klinika. Valerie is not pregnant. Deklara ni Maricel sa wikang Taglish habang binabasa ang bawat linya ng dokumento. Ang ultrasound na ipinakita niya sa inyo ay peke. Ang bawat pag-arte niya ng pagkahilo at pagsusuka ay isang dula-dulaan lamang upang makuha ang tiwala ninyo at ang pera ng kumpanya. Wala siyang dalang buhay, Zandro. Ang tanging dala niya ay ang lason ng kasinungalingan. Ang katahimikan ni Doña Aurora ay nauwi sa isang mahabang pagsigaw ng kawalang pag-asa. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kulay lila sa tindi ng kahihiyan at galit. Ang tagapagmana, na inaasahan niyang magdadala ng swerte, ay isa palang malaking panloloko. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok, kundi isang pangkat ng mga alagad ng batas na nakauniporme ng itim at asul. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa makintab na sahig ay tila isang tunog ng paparating na paghuhukom. Zandro Kinghi at Valerie Montes, you are under arrest for reckless imprudence resulting in homicide and abandonment of a person in danger. Wika ng opisyal. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Naramdaman ni Valerie ang malamig na bakal ng posas na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom habang ito ay idinidikit sa kanyang mga pulso. Si Zandro ay pilit na nanlaban, sumisigaw ng kanyang kawalang sala, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang paghukay ng mas malalim na libingan para sa kanyang sarili. Nang dumaan ang mga pulis sa harap ni Doña Aurora, ang matanda ay biglang lumuhod sa harap ni Maricel. Ang kanyang mga kamay amo ay nakataas sa pagmamakaawa. Ang kanyang dating matikas na tindig ay napalitan ng isang anyo ng isang pulubing humihingi ng barya. Maricel, anak, utang na loob, patawarin mo kami. Hikbi ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pekeng pagsisisi. Pamilya pa rin tayo, hindi ba? Huwag mong hayaang mabulok ang asawa mo sa kulungan. Isipin mo ang lahat ng tulong na ibinigay namin sa ama mo noon. Tumingin si Maricel
sa kanyang biyenan, sa babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niyang kinuha ang rosaryong ibinigay ni Yaya Lita mula sa kanyang bulsa at hinawakan ito ng mahigpit. Sa isang dahan-dahang pagkilos, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang sobreng naglalaman ng resibo ng buong kabayaran ng ospital ng kanyang ama, kasama ang interes nito sa loob ng 10 taon. Ito ang huling kabayaran ng utang ko, Mama. Malamig na wika ni Maricel habang dahan-dahang ibinibagsak ang sobre sa paanan ng matanda. Ang utang na loob ay hindi isang lisensya upang pumatay at manakit ng kapwa. Ang tanging utang na natitira sa akin ay ang katarungan para sa aking anak. At ngayon, nakapagbayad na ako. Tumalikod si Maricel. Ang kanyang gown ay humahaplos sa sahig habang siya ay naglalakad palayo sa kaguluhan, patungo sa direksyon ni Simon na naghihintay sa kanya sa gilid ng ballroom. Hindi na niya narinig ang mga huling sigaw ni Sandro o ang pag-iyak ni Doña Aurora. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding kaluwagan sa kanyang dibdib, na tila ba ang isang dambuhalang tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso ay tuluyan ng nabunot. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking pinto ng mansyon ng mga Kinghi ay tila wala ng dalang ningning, kundi isang malamig na paalala ng isang kahariang tuluyan ng gumuho. Ang mga halaman sa paligid na dati ay maingat na inaalagaan ni Maricel ay tila sabay-sabay na nalanta, sumasalamin sa kawalan ng buhay sa loob ng tahanang binuo mula sa mga kasinungalingan. Sa harap ng tarangkahan, huminto ang 2 itim na sasakyan. Ang marahang pagpihit ng mga gulong sa ibabaw ng mga durog na bato ay lumikha ng isang tunog na tila ba ay nagbabadya ng pagdating ng isang huling hatol. Bumaba si Maricel kasama si Simon at ang isang sheriff na may hawak na makakapal na dokumento. Ang bawat hakbang ni Maricel patungo sa pintuan ay hindi na mabigat sa takot. Ang kanyang bawat pagtapak sa semento ay puno ng kapangyarihan ng isang tunog na nagpapahayag ng pagmamayari. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanila si Doña Aurora. Wala na ang mamahaling gown at ang mga brilyanteng nagbibigay sa kanya ng huwad na ningning. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanunuyo, at ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na lupang bitak-bitak sa tindi ng kahihiyan. Ito ang utos ng hukuman, Doña Aurora. Mahinahong wika ng sheriff habang iniabot ang papel ng foreclosure. Ang mansyong ito ay formal nang nailipat sa pangalan ni Miss Maricel Salvador dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang at ang naganap na anomalya sa pagsasangla nito. Mayroon kayong 1 oras upang ilabas ang inyong mga personal na kagamitan. Isang mahaba at paos na pagsigaw ng pagtutol ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Humawak siya sa mga haligi ng hagdanan. Pilit na ipinaglalaban ang bawat pulgada ng lupang akala niya ay sa kanya habang buhay. Hindi maari. Akin ang bahay na ito. Pinaghirapan ito ng asawa ko. Maricel, demonyo ka. Wala kang utang na loob. Tumingin si Maricel sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na awa para sa isang taong hindi alam ang kahulugan ng tunay na yaman. Ang utang na loob na paulit-ulit mong isinusumbat ay matagal ko nang binayaran ng dugo at luha ko sa bahay na ito, Mama. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Isa na lamang itong gintong hawla na punong-puno ng mga kalansay ng inyong mga biktima. Sa isang dahan-dahang pagkilos, itinaas ni Maricel ang kanyang kamay at nagbigay ng hudyat sa mga tauhan sa labas. Nagsimula silang pumasok at ilabas ang mga kagamitang dati ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng pamilya Kinghi. Ang marahang pagkaskas ng mga muebles sa sahig at ang tunog ng paglipat ng mga gamit ay tila isang malupit na musika sa pandinig ni Doña Aurora. Pinanood ng matanda ang kanyang buhay na dahan-dahang itinatapon sa kalsada. Ang kanyang mga mamahaling vase, ang mga portrait na puno ng kahambugan, at ang mga upuang tila ba ay naging trono ng kanyang kalupitan. Sa gitna ng kaguluhan,
Lumabas si Yaya Lita mula sa kusina. Dala-dala ang kanyang maliit na bayong. Nang makita niya si Maricel, ang matanda ay napahikbi sa kagalakan. Agad na lumapit si Maricel at mahigpit na niyakap ang kanyang ikalawang ina. Inakay niya ang matanda patungo sa kanyang sasakyan, isang tahimik na pangako na hinding-hindi na ito muling daranas ng hirap. Tara na, Yaya, tapos na ang pagsisilbi mo sa kanila. Ngayon, ikaw naman ang pagsisilbihan namin, bulong ni Maricel, habang pinupunasan ang luha sa mga mata ng matanda. Bago tuluyang lumisan, isang mahabang huni ng telepono ang nagmula sa loob ng bahay. Sinagot ito ni Maricel. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng pagsisisi at takot. Si Sandro, mula sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, tumawag siya upang humingi ng tawad, upang magmakaawa na bawiin ang kaso, at upang sabihing mahal pa rin niya si Maricel. Maricel, please, patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Ikaw lang ang kailangan ko. Bawiin mo ang lahat ng ito. Simulan nating muli. Ang boses ni Sandro ay tila isang mamatay-matay na hiling sa gitna ng kawalan. Isang mapait at dahan-dahang nanggiti ang gumuhit sa mga labi ni Maricel. Sandro, ang pag-ibig ay hindi parang isang gamit na maaari mong itapon sa putikan at pulutin muli kapag kailangan mo. Ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo ay namatay kasabay ng ating anak. Magbayad ka sa bawat luhang idinulot mo. Paalam. Pinindot ni Maricel ang dulo ng tawag at ang katahimikang sumunod ay tila isang huling selyo sa nakaraan. Tumingin siya sa mansyong na ngayon ay binabaklas na ang mga palamuti. Wala nang matitira sa kanila. Ang yaman, ang dangal, at ang kinabukasan ay tuluyan ng naglaho. Habang dahan-dahang isinasara ni Maricel ang pinto ng kanyang sasakyan, ang huling nakita niya ay si Doña Aurora na nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang isang lumang album ng mga larawan, mag-isa sa gitna ng init ng araw at sa dumi ng lansangan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa may sala. Ito ay tungkol din sa pagbawi sa bawat bahagi ng iyong sarili na ninakaw nila. Sa bawat pag-andar ng sasakyan ni Maricel palayo sa lugar na yon, nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang malayang ibon na sa wakas ay nakawala sa hawla. Ang bawat dahan-dahang pag-ikot ng gulong ay isang hakbang patungo sa isang buhay na hindi na kailanman muling mababalutan ng anino ng pamilya Kinghi. Sa loob ng isang silid na nababalutan ng kaputian at amoy ng gamot, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na nagtatangkang magbigay ng kapayapaan sa isang pagod na kaluluwa. Nakahiga si Maricel sa malambot na kama ng ospital. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumubukas habang ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Ang bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw ay tila mga maliliit na alaala ng kanyang nakaraan. Mga alaalang dati ay nagbibigay ng hapdi, ngunit ngayon ay tila wala na ang talim. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na dahan-dahang umuukit sa katahimikan, isang paalala na sa kabila ng lahat ng unos na kanyang pinagdaanan, siya ay nananatiling humihinga. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang puwang sa kanyang dibdib na hindi kayang punan ng anumang yaman o titulo. Tumingin siya sa kanyang mga bakanting palad. Wala na ang mga galos mula sa gawaing bahay. Wala na ang mantsa ng luha, ngunit wala rin doon ang init ng maliit na kamay na inaasahan niyang hahawak sa kanya habang buhay. Ang marahang paglapat ng pinto ay nag-iwan ng isang banayad na hininga sa hangin. Pumasok si Simon, dala-dala ang isang kumpol ng mga sariwang puting rosas. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng katiyakan at proteksyon. Lumapit siya sa gilid ng kama at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Hey, gising ka na pala. You really scared me, Maricel. Sabi ng doktor, bumigay ang katawan mo dahil sa extreme fatigue at emotional stress. You've been running for so long,
Hindi mo namalayan na kailangan din palang huminto ng puso mo para huminga. Malambing na wika ni Simon sa wikang Taglish, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala at paghanga. Hindi sumagot si Maricel. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng mga luhang matagal na niyang pinipigil. Hindi ito ang luha ng galit na ibinuhos niya sa ballroom. Hindi rin ito ang luha ng paghihiganti. Ito ang luha ng isang ina na sa wakas ay may pagkakataon ng magluksa ng totoo. Ang bawat hikbi na lumalabas sa kanyang lalamunan ay tila isang pagbaklas sa matitigas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kuya, ang anak ko. Ang boses ni Maricel ay tila isang basag na kristal, puno ng sipayo at pangungulila. Nagawa ko na ang lahat. Nakuha ko na ang hustisya. Pero bakit pakiramdam ko mas masakit ngayon? Bakit ang bigat pa rin? Dahan-dahang naupo si Simon sa tabi ng kanyang kapatid. Sa isang banayad at tila banal na pagkilos, kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Maricel at mahigpit itong kinapit. Gamit ang kanyang kabilang kamay, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Maricel, isang haplos na nagdadala ng lahat ng init ng kanilang pagkakaisa. Ang bawat dampi ng kanyang mga daliri sa noo ng kapatid ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa nagbabagang lagnat ng kanyang kalooban. Because for the first time in years, Maricel, you're not fighting anymore. Ang galit ang nagsilbing taming mo, pero ngayong wala na ang mga kaaway, tanging ang sugat na lang ang natira. It's okay to feel the pain now. You don't have to be a queen or a CEO right now. Maging kapatid ko ka muna. Maging tao ka muna. Bulong ni Simon. Ang kanyang boses ay tila isang kuta na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng kawalan. Sa bawat haplos ni Simon at sa bawat pagpunas niya sa mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Maricel, ang silid ay napuno ng isang kakaibang uri ng paggaling. Isang pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Isang ugnayan na hinubog mula sa parehong dugo at parehong pagdurusa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakababahala. Ito ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Pagkalipas ng ilang oras, nang tumigil na ang pag-agos ng mga luha, tumingin si Maricel sa labas ng bintana. Mula sa kanyang kinaroroonan, makikita ang isang bakanting lote sa tapat ng ospital kung saan may mga manggagawang nagsisimula ng maghukay para sa isang bagong pundasyon. Ito ang lupang kinalalagyan ng dating bahay pula kung saan naganap ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Simon, gusto kong ituloy ang plano para sanguna sa pag-asa. I want that place to be a sanctuary. Gusto kong ang bawat babaeng pumasok doon ay maramdaman na hindi sila nag-iisa, na meron silang boses. Wika ni Maricel, ang kanyang boses ay mayroon ng bagong uri ng lakas. Isang lakas na hindi na nanggagaling sa puot, kundi sa pagnanais na maghilom. Dahan-dahang itinuwid ni Maricel ang kanyang pagkakahiga. Ang bawat paghinga niya ngayon ay tila mas malalim at mas malaya. Kinuha niya ang rosaryong ibinigay ni Yaya Lita na nasa ilalim ng kanyang unan at hinalikan ang krus nito. Ang bawat butil nito ay tila nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng bawat dilim, mayroong bituin na gagabay sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahimik, isang seryosong tingin ang ibinigay ni Simon sa kanya. Inilabas ni Simon ang isang maliit na folder na hindi pa niya naipakikita. Maricel, bago natin simulan ng construction, may kailangan kang malaman tungkol sa huling report ng investigasyon sa aksidente. May isang taong hindi natin inaasahang sangkot din sa nangyari. Someone close to our father. Ang bawat salita ni Simon ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng mainit na silid. Ang kaba sa dibdib ni Maricel ay muling nagising. Tila isang apoy na akala niya ay naging abo na. Sino pa ang may kakayahang magtaksil sa kanila? At sapat ba ang katarungang nakuha niya kung may isa pang anino na nagtatago sa likuran ng lahat? Ang bawat patak ng pintura na dahan-dahang natutuyo sa mga dingding ng nguna
sa pag-asa ay tila isang bagong balat na tumatakip sa mga sugat ng kahapon. Ang amoy ng bagong semento at sariwang kahoy ay humahalimuyak sa hangin. Isang malinis na halimuyak na pumapalit sa masangsang na amoy ng alikabok at luma ng kasinungalingan sa mansyon ng mga kinghi. Nakatayo si Maricel sa gitna ng malawak na hardin ng center. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng gusaling itinayo niya, hindi para sa karangyaan, kundi para sa kaligtasan. Everything is set, Maricel. Ang mga lawyers na ang bahala kay Attorney Valdez. Hindi ko akalain na ang pinagkakatiwalaang abogado ni Papa ang siyang nagtago ng iyong mana para lang makuha ang suhol ni Doña Aurora. Malumanay na wika ni Simon habang lumalapit sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay tila banayad na paggaspas ng hangin. Inayos niya ang pagkakasampay ng kanyang coat at tumingin sa malayo. He will spend his remaining years behind bars. Just like Xandro and Valerie, wala nang aninong natitira. Kapatid ko. Hinarap siya ni Maricel. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang uri ng kapayapaan na tila ba ay nagmumula sa kailaliman ng isang tahimik na lawa. Salamat, kuya. Pero alam mo, hindi na ako galit sa kanya. Ang galit ay tila isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang bitbitin sa bagong buhay na ito. Justice is not a sword anymore, Simon. It is now a shield for those who cannot protect themselves. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang madilim at maingay na eskinita, kung saan ang amoy ng basura ay nanunuot sa bawat hininga, isang matandang babae ang dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kalsada. Si Doña Aurora. Nakasuot siya ng isang punit-punit na itim na duster. Ang kanyang mga kuko na dati ay pinalamutian ng mga brilyante, ngayon ay puno ng dumi, habang pilit na kinakalkal ang isang plastik na bag sa pagbabakasaling may matira pang piraso ng tinapay. Biglang tumigil ang matanda nang mapatingin sa isang malaking digital billboard sa tapat ng kalsada. Doon ay nakita niya ang mukha ni Maricel, maningning, makapangyarihan at puno ng liwanag, habang inaanunsyo ang pagbubukas ng nguna sa pag-asa. Isang mahaba at basag na hikbi ang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Doña Aurora. Ang bawat tagumpay ni Maricel ay tila isang malakas na sampal ng tadhana sa kanyang mukhang wala ng dangal. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng panonood sa kaligayahan ng taong pinahirapan mo habang ikaw ay nalulunod sa sarili mong dumi. Bumalik ang diwa ni Maricel nang marinig ang tawanan ng mga bata na dahan-dahang pumapasok sa gate ng center. Ito ang unang pangkat ng mga ulila at mga inang biktima ng bauhan na tatanggapin ng kanyang pundasyon. Isang maliit na batang lalaki na may mga matang tila bituin sa gabi ang biglang tumakbo patungo sa kanya. Ang marahang pagtama ng maliliit na paa nito sa semento ay lumikha ng isang ritmo ng bagong pag-asa. Ang ganda niyo po, ma'am, bulong ng bata habang niyayakap ang binti ni Maricel. Dahan-dahang binuhat ni Maricel ang bata. Ang bigat ng munting katawan nito sa kanyang bisig ay tila isang gamot na tuluyang nagpuno sa bakanting puwang sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinarama ang init ng hininga ng bata sa kanyang leeg. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang sariling anak na tila ba ay bumubulong ng pagsang-ayon mula sa langit. Lumapit si Simon at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maricel, habang ang kanyang kabilang kamay ay marahang humawak sa maliit na kamay ng bata. Ang bawat haplos ni Simon ay puno ng isang tahimik at malalim na ugnayan, isang pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad mula sa mga abo ng trahedya. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, ang kanilang mga anino ay nag-isa sa semento. Lumikha ng isang imahe ng pamilyang hindi binuo ng dugo lamang, kundi ng pagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Tara na, Maricel, panahon na para putulin ang ribbon. Wika ni Simon
Ang kanyang boses ay may himig ng pananabik. Ngunit bago sila maglakad patungo sa entablado, huminto muna si Maricel. Tumingala siya sa langit, kung saan ang unang bituin ay dahan-dahan ng kumikislap sa gitna ng asul at kahel na abot-tanaw. Ang bawat buntong hininga niya ay hindi nadala ang bigat ng nakaraan, kundi ang gaan ng isang kinabukasang malaya. Sa bawat pagpikit niya, alam niyang ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magmahal muli ng walang takot. Ang bawat dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw ay tila isang huling haplos ng ginto sa bawat sulok ng nguna sa Pag-asa Center. Ang kulay ng langit na mula sa nagbabagang kahel ay dahan-dahang nagiging malalim na lila, ay tila isang muling pagpapaalala na ang bawat kadiliman ay may nakatakdang katapusan. Nakatayo si Maricel sa veranda ng kanyang opisina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakahawak sa malamig na rehas ng balkonahe, habang ang hangin ng dapit hapon ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Wala na ang bigat sa kanyang balikat. Wala na ang tila libu-libong tinik na nakabaon sa kanyang bawat paghinga. Sa kailaliman ng kanyang katahimikan, inilabas ni Maricel ang rosaryong ibinigay ni Yaya Lita. Ang bawat butil nito, na makinis na sa dalas ng kanyang pagdarasal, ay tila mga piping saksi sa kanyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa liwanag. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte o sa pagbagsak ng mga kaaway. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakataong mahanap muli ang sarili sa gitna ng mga guho ng nakaraan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na kailangan pang lumingon ni Maricel upang malaman na si Simon iyon. Ang bawat hakbang ng kanyang kuya sa sahig na gawa sa nara ay tila isang ritmo ng katiyakan na hinding-hindi na siya muling iiwan nito. Lumapit si Simon at tumabi sa kanya. Ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang naglapat habang kapwa sila nakatitig sa malayo. Iniisi mo pa ba sila, Maricel? Mahinahong tanong ni Simon. Ang boses nito ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng katahimikan. Hindi na, kuya, sagot ni Maricel, at sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay walang bahid ng pait. Ang galit ay tila isang lason na dahan-dahan nating iniinom sa pag-asang ang kaaway ang mamatay. Ngayong naisuka ko na ang lason na yon, tanging kapayapaan na lang ang natitira. Ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap na bahagi. Pero sa wakas, nagawa ko na. Napangiti si Simon, isang ngiting puno ng paghanga. Ang tunay na reyna ay hindi nakikilala sa kanyang korona, kundi sa laki ng kanyang puso para bumangon at tumulong sa iba. I am so proud of you, little sister. Sa gitna ng kanilang usapan, maririnig ang marahang tunog ng mga kuliglig na nagsisimula ng mag-awitan sa paligid ng hardin, na tila ba ay isang orkestra ng kalikasan na nagdiriwang sa bagong simula. Pinagmasdan ni Maricel ang mga bintana ng center, kung saan ang bawat liwanag ay sumisimbolo sa isang buhay na dahan-dahang naghihilom. Napagtanto ni Maricel ang tatlong mahahalagang katotohanan sa kanyang buhay. Una, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot sa krimen o pagbabalik sa mga taong nanakit sa iyo. Ito ay ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa kanilang kapangyarihan. Pangalawa, ang tunay na piyangwa o kapayapaan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa katahimikan ng isang malinis na konsensya. At huli, ang pinakamahalagang aral na iiwan niya sa mundo. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa iisang apelyido o dugo, kundi tungkol sa mga taong handang lumuha kasama mo sa dilim at humawak sa iyong kamay hanggang sa muling sumikat ang araw. Dahan-dahang ipinatong ni Maricel ang kanyang ulo sa balikat ni Simon, habang ang unang bituin ay dahan-dahang kumikislap sa itaas. Ang bawat dahan-dahang pag-ugoy ng mga puno sa paligid ay tila isang mahinahong kanta ng pag-asa. Wala na ang Maricel na alipin, narito na ang Maricel na malaya,
Ang Maricel na puno ng pag-ibig at ang Maricel na sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan, ang tahanan sa loob ng kanyang sariling puso. Ang bawat kabanata ng kanyang buhay, gaano man kasakit, ay naging bahagi ng isang magandang dula-dulaan ng pag-asa. At habang ang dilim ng gabi ay tuluyan ng bumabalot sa paligid, ang liwanag sa loob ni Maricel ay mananatiling nagniningning, isang tanglaw para sa lahat ng mga pusong naliligaw at naghahanap ng katarungan. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti, kundi sa isang walang hanggang pagsisimula ng pag-ibig at paghilom.